Radyo Natin Town Hall Meet on Radyo Natin Nationwide. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Faith Salaver Clamor po ang inyong kasama. Dito po ang programang Radyo Natin Town Hall Meeting. Welcome po ulit sa ating mga tagapakinig, Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil isa na naman pong talakayan, kasama ang ating kapartner na napakaganda. Napintas daw, sabi Ilocano, pinag-aralan ko to, Sen, ha? Memorize ka ng napintas. Yes, kasama natin, Senator Amy Marcos. Magandang hapon sa'yo, Sen. Nako, magandang hapon din. Kumusta na kayo? Ayan, magandang simula sa buwan ng Disyembre. Merry Christmas in advance. Merry Christmas. Hindi ko pa nararamdaman. Ang hirap maramdaman ng Pasko kasi nararamdaman ko traffic. Yun may talaga. Mga people. Siguro mga naghihintay pa kami ng bonus. Correct. Hindi mo mag-shopping. Pero anong ginagawa ng lahat ng tao sa kalsada? Oo nga pero marami pa rin mga Pilipino talaga nag-advance, 'di ba, sa kanilang mga Christmas shopping. Correct. Ramdam na rin natin yung lamig, medyo maulan recently. Maulan. Tsaka maaga na ang pagdilim. Na-observe mo ba? Oo. Ang aga sobra, nakakaloka. Ayan. Pero maaga pa rin kami magchichikahan ni Senator ngayong hapon para sa mga umpisa ng mga Christmas party kaya. Opo. Kaya sa mga nagki-Christmas party or may Christmas party today, then Friday, usually manalo ng raffle? Yun din ang tanong ko, Senator. Raffle, never ako nanalo. Actually, Senator, yun din ang tanong ko kasi parang ilang taon na ako dito sa FBC Radyo natin. Parang twice pa lang akong nanalo ng raffle, diba? So, again, sa mga gustong manalo ng raffle, hindi po kami magbibigay ng tips kasi hindi rin kami hustler. Ikaw din, Sen, hindi ka madalas manalo sa raffle. Hindi nga ako manalo kasi ikaw nagpaparaffle. Nagpaparaffle ako. Pero kung minsan, nakikibunot naman ako, wala naman nangyayari kahit door prize, kahit number, kahit barangay, wali. Pero meron talagang tao din na swerte sa raffle. Anong ibig sabihin nun, Faith? Lucky in love. Lucky in love, lucky in raffle, and favored by God. Ang daming sinabi. Wala pa rin premyo. Ano ba? Kaya nga. Pero ang premyo natin ngayon ay syempre makakausap natin or makakapanayam natin ang ating mga partners nationwide, Senator, no? At magtatanungan, magkakamustahan na naman tayo sa isang episode ng Radyo Natin Town Hall Meeting. At dahil kasama natin si Senator Amy Marcos, syempre, lagi natin kinakamusta din yung ating mga kababayan every week. Kasi may mga celebration tayo, Senator, diba? So, ang dami palang week ngayon, National Government Employees Week. Ayan, sa mga masisipag na mga empleyado ng ating gobyerno. Na nag-iintay pa rin ang SSL 5. Ayan naman, yung mga salary standardization. Tagal na nun last kasi year marami pa yun. Pa rin naka-JO, tama ba? Kaya nga, isang damakmak na endo. Ayun. Una, yung mga naka-contractual na, yung permanente na, talagang nag-iintay pa rin ng taas ng sahod dahil pinangako yan last year pa Hindi, 2023. Pinasa namin, tapos sabi ng budget, teka, wala pang datong. Ngayon, 2024 na, hoy, dapat naman may pera na, laki na ng utang natin sa kanila. Ikalawa, yung nabanggit mo, ang walang kamatayang JO. Ayan. Job order, contractual, hindi permanent, walang benepisyo, walang kasiguraduhan sa trabaho. Ayan. Parati natin pinag-uusapan ang iba't ibang kumpanya na may endo. Yung pala, ang pinakamalaking endo, nasa pamahalaan. Nako, kaya kailangan palawakin natin yan, yung paggiging permanent para may benefits. Pambira, wala ng cost of living allowance. Alam naman natin, nagtataasan ng presyo. Walang hazard pay. Nagsisipuntahan yan sa bundok, sa isla at kung saan. Yung mga health workers pati, talagang, nagkakasakit sa kung ano-ano. So, uso ngayon, di ba? Leptospirosis, dengue, kasi tag-ulan. So, yan. Ang ating long suffering. Ayan naman. Sana ma-end na ang long suffering, no? Sa National pagsigaw Government ni Employees. Senator ng, huy, gawa na ng paraan yan. Tama. Kasi malaking tulong para sa ating mga nasa local government units or nasa government. Yes, both. National and local. Marami pa ring endo. Talaga, aminin natin. Isipin mo 15 years, 10 years,
talagang job order pa rin. Tama ba yun? Ang hirap nun, no? Talagang napapagkasya mo lang, walang benepisyo Yeah, sa ilang taon na pagtatrabaho sa gobyerno. At pag nagkasakit ka, nung aasahan mo, nung asahan ng pamilya mo, kawawa nga hindi tama. Kaya sana masolusyonan na at sana sa pagsigaw ni Senator Amy talaga SSL 5, dagdagan ng item. madagdagan na ang mga item sa mga naghihintay ng item sa gobyerno. At last December 3, isa pa to sa malapit sa puso mo, Yes. Senator, International Day of Persons with Disabilities. Nakita Tama. natin to kasama mo mag-zumba, mga naka-wheelchair, Kaya mga nga. PWD. Kamusta po noong December 3? Yan, masaya naman. At December 3, eto nga, kailangan mag-sponsor. Sana today or tomorrow mag-sponsor ako ng bagong bill para bigyan ng benepisyo ang ating PWD. Kasi, yung iba, gustong-gusto magtrabaho at kaya pa talaga nila. Hindi naman ganun kalubha yung kanilang Yeah. kapansanan. They can work, they can do basic jobs, ano. At saka may dignidad, may pride sila, di ba? Siyempre, na nakakapaghanap buhay sila, tumutulong sa pamilya. Kasi yung iba sa kanila may pamilya talaga. Yung iba naman na talagang hirap, yung mga severely challenged, ang hirap din sa kanilang pamilya at para sa kanila kasi kailangan ng gamot, ng therapy, Yes. sangkatutak na treatment. Ang hirap pa mamasahe papuntang doktor, syempre kasi naka-wheelchair. Ayan, kailangan talaga natin pangalagaan ang ating persons with disability. Yung iba kasi dyan, sobrang talented. Yeah. Yung parang yung kakulangan sa paglakad, halimbawa, abe, utak-utak naman. Yeah. Ang dunong-dunong Magaling naman kumanta. pala. Correct. Diba? Yung Oo. mga blind nga natin, galing magmasahe, Oo diba? nga. At Oo. least may career. Yun ang maganda doon. Ayun. Tulungan natin sila. Kaya- PWD. Ayan, tulungan natin ang ating mga PWDs at sa pagpapatuloy nitong ating programang radyo natin Town Hall Meeting. Senator, meron na naman tayong 3 mga local partners. Okay, let's go. Na kasama mula po. Tagasan. Yes, kasama natin mula sa radyo natin Calapan Oriental Mindoro. Magandang hapon sa iyo, Don Soratorio. Hi, good afternoon, Miss Faith. Hi, Sen. Good afternoon. Hello, kumusta kayo sa Calapan? Anong balita dyan? Bagyo pa rin, Okay wag naman na. Kasama din po natin mula sa radyo natin Sagay, Negros Occidental, Romeo Husayan. Romeo, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon po sa lahat. At magandang hapon po, Ma'am Sen. Yes, maayong hapon, Romy sa Sagay. Kumusta na yung mga people sa Sagay? Masaya dyan. Masaya po dito, Ma'am Sen, kasi alam mo naman yung Sagay, happy people. Correct, sinabi mo pa. Kay mga Ilonggo mo. Mga koan. Happy Ilonggo people ang speaking. mga Ilonggo, ayan. Mula naman po sa radyo natin, Ipil, Zamboanga, Sibugay, kasama natin Daphne Santuyong. Daphne, magandang hapon. Yes, maayong hapon sa inyong tanan. Good afternoon everyone. Magandang hapon po sa inyong lahat, kay Senator Amy, and of course sa inyong lahat na nandito ngayon. So, I'm happy that I'm here with you. Thank you. Mabuhay ang Ipil. Ayan. Ipil, ayan. So mula Oriental Mindoro, Negros Occidental, Zamboanga, Sibugay, ay isa-isahin natin bibigyan ng pagkakataon po sila, Senator, no? Na magtanong Tama. po sa inyo tungkol sa mga sitwasyon at problema sa kanilang mga lugar para malaman din, no, kung ano ang mga ginagawa kagaya ng mga senador na kagaya mo para masolusyonan yung mga problema dahil sabi nga ni Senator Amy, may solusyon. Oo. Ay, may solusyon. sa Ayoko sumuko. Yes. Bawal sumuko. Yes, dahil dyan simulan natin. Sir Don Soratorio mula po sa radyo natin Calapan Oriental Mindoro. Sir, ano po ang inyong tanong para kay Senator Amy Marcos? Ayan. Hi, magandang hapon po, Senator Amy. Yes. Tanong ko po, Magandang hapon. good afternoon po. Ano yung maaaring solusyon sa isang napakalaking problema sa kuryente dito sa Islang Lalawigan ng Oriental Mindoro? Ay, nako talaga naman, matindi ang problema dyan sa Oriental Mindoro. Kung ano-ano na lang mga solusyon, kailangan permanente na yan once and for all. At talagang hirap na hirap tayo dyan. May mga transmission development plan, pero hanggang ngayon, wala pa rin interconnection. Yung mahiwagang, ano ba yun? Batangas-Mindoro Interconnection. Ikakabit yung Mindoro sa Luzon Island Grid. Dahil wala pang pagkakabit nitong interconnection, sintu-sintu pa rin yung ilaw dyan at kung minsan naglalagay sila ng mga power barge, kung minsan genset. Naku, napakahirap talaga at saka araw-arawan ang brownout dyan.
Kaya patuloy natin kinakalampag ang NGCP, ang ERC. Naku, gawa na ninyo ng paraan yan kasi napakaganda ng Oriental Mindoro. Hindi naman natin mabentang tourist destination. Palibhasa, eto nga yung kuryente, di mo maasahan. Kaya isa pang recommendation ko dyan, maliban pa dito sa interconnection, na ang tagal-tagal na nating inaantay Batangas Mindoro, eto yung micro-energy na micro-renewables. Pwede naman siguro tayo maglagay ng kahit konting solar, kahit umuulan, kahit papano may araw pa rin. Yung solar at saka yung ibang windmill, kaya naman kasi magkakaroon kayo ng sariling power production. Palagay ko, mura na lang ngayon ang solar panel. Kaya natin ilagay sa Mindoro at Calapan yan. Naku, talaga, yan ang importante. Yung kuryente. Kapag wala kang talagang magawa. Ang hirap talaga sa Calapan. Yes. And actually, Senator, hindi lang sa Calapan. Napakadaming mga provinces din sa bansa. No? Yes. That's suffering from talagang yung on and off yung kuryente. Mahal na. Sintu-sintu pa. Yun ang tamang term talaga. Sintu-sintu. Tama, I agree. Nakakapikon. Talaga super nakakapikon yan. At saka, kinukumusta nga lahat ng mga tao doon kung ano daw gagawin. Kasi nga, itong Batangas, Mindoro, ang hirap sa Region 4B kasi puro sila isla. Yeah. So, ayun. Ang hirap ng koneksyon. Ang hirap ng koneksyon. Kaya parati ko sinasabi, bakit hindi natin pag-isipan yung micro-renewable? Kung may windmill, solar, andyan sa Ilocos, pwede yung gawin sa mga iba't ibang isla. Kasi kahit magkaroon ng interconnection, napuputol pag may bagyo, naku, yung mga submarine, yung nasa ilalim ba ng dagat, sensitibo kaya yun. Kaya, ayan. Kaya talagang tuloy ang ating pagkalampag. Sa NGCP, ERC, hoy gising, now na, wawa naman sa Calapan. Kasi mahirap sabi nga ng Senator, hindi natin masyadong maipromote yung tourism industry kasi kulang sa kuryente, diba? Pero napakaganda nga talaga ng Oriental Mindoro, ng Calapan, diba? At nawala na rin yung mga oil spill. Yes. Tsaka progressive na rin yung town nila, diba, Sir Don? Talagang marami ng mga nag-i-invest sa Calapan. Ibang-iba na yung itsura. Nice na. Ayan. Again, Sir Don, maraming salamat po. Maraming salamat. Sunod naman po ay puntahan natin ang ating kapartner mula sa radyo natin sa Gayeng Negros Occidental, Romeo Husaya. Romeo, ano po ang inyong tanong para kay Senator Amy Marcos? Magandang hapon. Yes, magandang hapon. Kumusta na kayo? Maayong hapon, Romeo. Kamusta ka mo sa Negros Occidental Sinigayan Festival? Di ba? Sa Marso yon. Okay. So, my question, Ma'am Sen, is about the status of sugar industry here in Negros Occidental. Kasi po yung Sagay City, tatlo yung sugar centrals eh. Yes. So, kung sakali po mag-down yung price ng sugar dito, so ano po ba yung itulong mo sa bayan namin o natin? Yes, eto nga, budlay, lisod kaayo, aton na sugar. At dati, that's the pride of Filipino agriculture. Nung panahon ng tatay ko, number 1, panay export. Naku, ngayon, import pa. Ano ba yan? Eto nga, nagbagsakan yung presyo, tapos pilit nating pinagdadasal na tataas. Ang sabi pa natin, ang target natin, 3,000. 3,000 dapat ang presyo na kada LKG. Umabot na nga ng 2008. Ngayon, nagtataka ako, bakit nagsasabi na magi-import daw, samantalang imbes na 2.8, parang bumababa ang presyo ng asukal. Nagdududa nga ako, may secret importation ba? Ano ba nangyayari? Kasi ang SRA, yung Sugar Regulatory, nakikita natin, effort sila na kahit papano, stabilize yung presyo sa 80 pesos, at saka yung kahit papano yung kilo sa merkado, more or less ganun. Samantalang nagbabagsak yung presyo sa farm gate. Tapos may nagsasabi
mag-i-import, tigilan nga nila. Bumababa na nga yung local price, tapos mag-i-import na naman, tigilan yan. Kawawa ang mga local farmers kapapatayin natin. nyo yung local farmer, at saka halatang halata, may kikita. Hello. At eto nga, yung SRA, isa sa mga ahensya na bumaba ang kanilang budget. Original yan 2 billion. Tapos isipin mo, may 2 billion, hindi ginagastos yung pera mula 2019. So binawasan, naging 500 million na lang. Kasi isipin mo, hindi nila alam gastusin, samantalang ang daming pangangailangan ng sugar industry. Dapat yung kanilang transport services, yung kanilang milling, marami sa ating sentral. Nako, aminin natin. Nako, Romeo, marami tayong sentral, hindi lang sa Sagay, kundi sa maraming lugar. Antigo na, kumbaga, antik na. Kaya kailangan i-modernize, mag-invest tayo sa mills, i-modernize natin kasi kung ihahambing mo sa Bangkok, sa Thailand, times 3 yata yung output nila sa mills kasi ang bobongga, bagong-bago katulad sa URC. Yung mga ganyan, sila lang yung pinakabago. Kukunti lang ang bago. Kaya dapat ang SRA hindi lamang nakatutok sa presyo at pag-aangkat, kundi tulungan talaga sa iba't ibang transport services, ang improvement ng milling and marketing ng ating sugar. Kasi hindi po pwede yung ganyan. Sana ay magamit sa tama ang pondo. Sabi nga ni Senator Amy, no? Pera na naging bato pa. Para makapag-improve tama nga, kasi talaga ang Negros Occidental Mindoro, nandiyan ang napakaraming mga tubuhan at mga asukarera. Ayun, asukarera, mga sentral. Pagbutihin ang access. Ayan, yung mga farm to market road, huwag gawing farm to pocket road, tutuhanin. Yung mga tren, i-modernize yung mga gilingan, magbigay ng socialized credit, marami silang magagawa. Yes, ayan, maraming magagawa talaga, 'di ba? Kung talaga napapakinggan din natin ang mga hinaing ng mga local farmers at mga partners natin nationwide. Maraming salamat, Romy Husayan po sa inyong oras. Thank you, Romy. Thank you, Ma'am Sen. Maraming salamat din po. Welcome. Susunod po nating makakapanayam at marinig ang katanungan ay mula po sa radyo natin Ipil, Zamboanga, Sibugay, Daphne Santuyo. Ma'am, magandang hapon. Ano po ang inyong tanong para sa ating programa ngayong hapon? Maayong hapon, Senator Amy. Magtatanong lang po ako kasi ang Ipil po ay ang capital town of Zamboanga, Sibugay, and being the show window of the province, isa po sa nagiging suliranin namin ngayon is ito pong pagdagsa ng mga kapatid po natin na mga Badyaw. Dati-rati po kasi pumupunta lang sila dito sa lugar namin during Christmas season kasi sinasabi nila na magaling daw magbigay yung mga taga Sibugay. Mamamasko ako sa Zamboanga, Sibugay. Oo, dyan pala. Tayo mamasko. Ang ganda po ng Kapitolyo namin, kaka-lights on lang po. Anyway, yun nga po, yun ang nakikita naming problema ngayon kasi wala po silang mga bahay, nasa mga business centers po sila at saka nakikita po namin ngayon dito na masyado na pong madumi yung mga business centers ng Ipil at gusto ko lang pong malaman, Ma'am Senator, na sa harap po ng mga hamon na hinaharap ng mga kapatid po natin mga Badyaw sa ngayon, marami sila na walang mga tirahan at nakakaranas ng diskriminasyon sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Ano po ba yung mga programa na pwede pong isulong para po mabigyan po ng dignidad at saka mas mabigyan po sila ng maayos na kabuhayan, edukasyon at mga tirahan habang pinapangalagaan po ang kanilang kultura? Naku, Daphne, kumusta mo diha sa Ipil, Zamboanga, Sibugay? Kumusta na si Governor Ann Hoffer, ang aking ka-friendship? So, slami, gyud kaayo. Ang ganda pa rin po, Senator. Oo naman. Aton kurat siya diha, pati ang sati, og knickerbocker. Paborito kaayo na ako na tanan. Ayan, knickerbocker. Alam mo yun? Hindi po. Oo, mga ice cream na halo-halo. Napakasarap. Sa Zamboanga, delicacy ng Zamboanga. Ayaw ko, sila ba yung nag-invento dyan o sa Zamboanga City? Ang sabi
sa Sibugay daw eh. Dito po sa amin, Knickerbocker. So, halos lahat po ng mga refreshments, meron po kami niyan. Wow. Oo, Talagang yeah. magpapasko tayo sa Zamboanga, Sibugay. Kasi, Winner. ano daw galante daw. Oo nga, isipin mo. Dinadayo kasi maganda daw maglimos doon. Ganda ang Isipin bigayan. mo, bigaya. Baka doon tayo manalo ng raffle, Senator. Correct. Sa wakas, mananalo na kami. Meron po kaming paraffle sa 21. Kita. Kita Say talaga. mo. Talaga nag-i-invite talaga si Ma'am naman si Daphne. Go! Ayan, marami sa ating mga badyaw, yung sinasabi mo, makikita mo talaga sa lahat ng kasuluk-sulukan. Andyan sa Lucena, sa Cebu, Metro Manila, nagkalat sa Rojas Boulevard. At kawawa naman sila kasi nga, wala nga silang tirahan. Nakikita mo sa kalsada. Tapos pag may kalamidad, sila unang natatamaan dahil nasa labas nga, no? Tapos, tinutuya pa ng mga tao kasi may diskriminasyon talaga, hindi maiwasan. Pambihira talaga. So, unang-una, kinakailangan, palibasa taong dagat ng badyaw, ano? Gustong-gusto nila talaga, nasa dagat. Kaya, ang biro nga namin, bigyan na lang natin ng kabuhayan at kung kinakailangan pumunta sila sa mga fishing areas, may balik probinsya naman makabalik sila sa mga lugar kung saan ang pangingisda kabuhayan pa rin. Yung marami pang isda, pwede natin tulungan kasi talaga bihasa sila dyan at gusto nila yung buhay dyan. Minsan nga namimigay ang gobyerno ng tirahan, ayaw nila manirahan doon kasi ang buhay nila at kultura nila dagat talaga. Kaya isa yun, kilalanin natin. Pero sa kabila nun, baka maari naman bigyan din natin ng edukasyon. Ayan, pumunta ako sa Sibugay, nagbukas kami ng provincial hospital ni Gov-An. Bongga yung hospital. Ayan, punuin natin ng maraming equipment. At tulungan natin yung mga badyaw. Kasi marami sa kanila nagkakaroon ng sakit. Wala silang access sa mga bakuna. Yung mga anak medyo malnourished kasi alam naman natin ang buhay dagat at yung panlimos. Hindi mo maasahan. So, meron din tayong tinatawag na balik probinsya sa DSWD. Yung mga pag-abot. Yun, tutulong rin sila na makauwi sa dati nilang tirahan at bibigyan ng tulong na magkaroon ng bahay, magkaroon ng kabuhayan, mga anak mag-aral. Malaking bagay yon, sana maengganyo din sila na bumalik sa kanilang lugar kung sakasakali. Yung NHA, kasi ako ngayon yung chairman din nung housing. Di ko nga alam, ba't ang dami-dami kong committee? Ikaw daw pinakamasipag, Senator. Nakakaloka. Ayun, 5.5. Tama ba yun? Samantalang, dapat 3 lang yata. Ewan ko ba? Oo nga, karamihan, 2 lang. Kaya nga, OA. Anyway, so merong housing program para sa mga indigenous people. May specific yung NHA para lang talaga sa IP, sa mga katutubo. So, ito talaga, abot kayang pabahay at andyan sa Mindanao, sa hilagang bahagi ng Luzon, aktibo ang NHA dyan. Yun nga, kaya pinipilit natin na sana magkaroon sila ng mas maraming budget para sa pagmamay-ari ng lupa, mabigyan ng lupa, matituluhan, access sa mga basic services, at yun, bahay. Kung sakali gusto na nila talagang matira sa isang lugar. Yun. Para hindi nga nagkakalat, kawawa naman, hindi Daphne. Hindi pa kalat-kalat, hindi palimos-limos. Akyat barko, ouch! Pwede silang mag-settle, magtanim, di ba? Oo nga, tama. Mga ganun. Although, yun nga, parating lang sinasabi, ang kultura namin sa dagat, nasa bangka. Talaga Ang sila. mga badyaw, no? Oo, mga badyaw talaga. Pero sikat sila dyan at nakilala na sila. May badyaw din, alam ba ninyo, may badyaw all the way sa Sabah hanggang sa Malaysia. May badyaw talaga. So, sa kanila, normal lang yung talagang Papalit-palit ng lugar. papalit-palit ng lugar. Kasi kung saan yung isda, doon sila mangingisda. Yun. Ayan. Pero wag naman pabayaan at saka nagkakasakit tapos inaapi-api pa yung Tsaka wawa yung mga batang badyaw, di ba? Oo, yung mga makikita nakikita mo. natin dito sa Metro Manila. sobrang malnourished kaya, 'di ba? Ang liliit nila pag tinanong mo 11 na po. Ano? 11 taon na, mukhang 6 na taon pa lang. Kawawa naman. Yes. At sana masolusyonan yan, no? At sa Zamboanga Sibugay nga, padami daw ng padami kapag usually pag Pasko. So, Ganun ba? Hindi ko alam na nandun. oo, sabi ni Ma'am
Daphne. Kaya So, nga. again, maraming salamat po, Daphne Santuyo ng radyo natin Ipil, Zamboanga, Sibugay. At narinig natin, no, yung mga effort ni Senator ng ating gobyerno para mabigyan sa pansin. DSWD, Yes. ayan, sa NHA. Mabigyan ng pansin. NCIP din. Yung NCIP, yung Indigenous People. Oo. Mm-mm. Kasi kung tutuusin mo, hindi ba yung mga IP at katutubo, sila yung orig na Pilipino? Yes. At talagang Pinoy na Pinoy nga sinasabi natin na Oo. dapat alagaan kasi Yes. yan talaga yung kultura natin nasa Oo, kanila talaga. dapat hindi mawala. Nakakatuwa nga, di ba, naiiba. Nasa dagat talaga. Yes, ayan. Maraming salamat sa ating mga radyo natin partners mula po sa radyo natin Calapan Oriental Mindoro, Don Soratorio, radyo natin Sagay Negros Occidental, Romeo Husayan, at radyo natin Ipil, Zamboanga, Sibugay, Daphne Santuyo. Narinig natin, no, ang kanilang mga problema, mga Correct. tanong, Senator, sa kanilang mga lugar, no. And sabi nga ni Senator Amy, talagang kumakalampag at nag-i-effort ang ating gobyerno, si Senator Amy, no, sa kanyang pangunguna para masolusyonan ang iba't Ang kulit ko nga Pero ganyan yata talaga ang papel ng mga manang sa mundo. Oo, makukulit talaga mga ate. Kasi ang manang sa medyo pero ang Parang manang losyang. sa Ilocano ay ate. Ate. Ayan. Manang Parang din sa amin inday. sa Aklan eh. Sa Aklan, manang Oo, din. manang Hindi din. inday-inday. Hindi, manang. Hindi ba Manang sa faith din ako Manila? eh. Oh, manang faith ka Oo, rin. ate din Totoo, ako, ate ka Senator. rin. Mm-mm. Ganun. Yun nga yung manang naiiba. Tapos sa Bisaya, yung inday, parang love na love mo na anak mo. Day. Day. Ganun ang Pero, tono, oo. pag nandito ka sa Manila, Oo. nako, yaya. Oo, iba At yung saka connotation. Parang, bakit Oo. ganun? Kasambahay na lang. Mm-mm. Pero sa atin, sa Bisaya, yung inday, yung mga favorite anak. Favorite anak. Pinaka, love. May ganun daw. Ayan. Totoo. Pero sa lahat po ng ating mga tagapakinig Luzon, Visayas at Mindanao, napakarami na naman nating napagsaluhang chikahan at Yes. impormasyon at syempre mga tulong na naipahatid ni Senator Amy Marcos, no, para sa ating mga kababayan at ilang mga issue at problema sa ating bansa. Senator, bago tayo magpaalam, ano ba mga last tips mo at mga announcement mo para sa ating mga kababayan? Naku, wala nga akong tips dyan sa pananalo ng Christmas raffle. Ayun na, tanong ko talaga, anong tip mo para manalo na raffle? Wala talaga, pigang-piga talaga yung utak natin, di ba rin tayo manalo. Pero sa kabila nun, happy family week tayo. Ayan, sana nayakap natin ang lahat mahal natin sa buhay, lalo na yung matatanda na Yes. hindi na makikita ng ating mga apo kung hindi natin pangalagaan ng maigi. Ganun din ang ating mga government workers. Recap. Naku, tulungan ang mga nagtatrabaho sa gobyerno. At sana hindi kayo forever JO. Ayoko niyan. Tama Ayan. na. Maganda yung And- hindi forever job order para sa Oo, gobyerno. ang lupit di ba? Parang 15 anyos na. Ano, JO ka pa rin? Totoo ba yan? Walang kamatayang endo. Ayan. Yun. And I-end last but natin yan. i-end na ang endo. Endo. And last but not least, ang ating PWD, once and for all, nako, tulungan na natin ang mga PWD at nakakalimutan yata ng ating lipunan. Ayan, maraming salamat Senator Amy Marcos at sa lahat ng problema o kung ano mga challenges ang ating kinakaharap, tandaan ang laging sinasabi ni Senator Amy. Ay, may solusyon. At sa bawat problema, tayo rin ang solusyon. Yan ang lagi nating tandaan, no? Sa lahat ng bagay, ay tayo rin ang solusyon na nakasama niyo po sa programang radyo natin Town Hall Meeting Senator Amy Marcos. At Faith Salaver Clamor, maraming salamat at magandang hapon muli, Luzon, Visayas at Mindanao. Radyo Natin Town Hall Meet on Radyo Natin Nationwide.